sa ating mutual defense treaty, ang pinapayagan lang po ng mga pagkakataon ng ganitong klaseng sa ating puwersa natin at pagiging aktibo sa isang labanan ay kung meron tayong invasion o may mga external parties na nasa loob ng nakikipagpaplaka na sa atin. Ang tinig ni General Restituto Padilla, ang tagapagsalita ng AFP. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mapasok ng mga otoridad ang mga lugar sa lungsod ng Marawi upang magsagawa ng kaukulang damage assessment. Ito ang inihiyag ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Christopher Purisima. Si Alvin Baltazar para sa kabuuang detalye. Hindi pa rin mapasok ng mga otoridad at lahat ng area sa Marawi upang makapagsagawa ng kaukulang damage assessment. Sa pulong balitaan sa Palasyo, inihayag ni Office of the Civil Defense Assistant Secretary Christopher Purisima na mananatiling depende sa sitwasyon sa Ground Zero kung kailan nila ito maaaring simulan. Ayon kay Asik Purisima, ang maaaring lamang nilang magawa sa ngayon ay assessment sa hanay ng mga apektadong residente na kanilang pinupuntahan sa mga evacuation centers. Clearance mula sa mga otoridad militara ni Purisima kailangan para sila'y ganap ng mga galaw at makapagsagawa ng damage assessment. Sinabi ng OCD official na nasa 200 mga post-conflict needs assessment personnel ang magsasagawa ng pagtaya na magagaling sa iba't ibang national government agencies, Mindanao State University, Philippine Army at apektadong LGU. Mahirap magsabi ng assessment ngayon sa damage infrastructure dahil hindi pa lang talaga natin nakikita yung area. Kapag gumagawa kami ng PCNA or PDNA, we would like to give a comprehensive picture. Mahirap maglabas ng piecemeal updates pagdating sa comprehensive rehab and recovery plan. Ang naging bahagi ng bayag ni Office of the Civil Defense Assistant Secretary Christopher Purisima. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar para sa Radyo Pilipinas. Isang misteryosang negosyante naman ang magbibigay ng tig-1 milyong piso sa pamilya ng mga nasawing sundalo at pulis sa Marawi. Ang buong report mula kay Leo Sarne. Isang ayaw na magpakilalang negosyante ang magbibigay ng tig-1 milyong piso sa bawat pamilya ng mga nasawing sundalo at pulis sa Marawi. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, ngayong araw itinakda ng milyonaryong negosyante ang magbibigay ng tig-1 milyong pisong cash sa mga nahulilang pamilya. Una rito, nagdeposito na ang negosyante ng 78 milyong piso sa bank account na binuksan ng AFP para sa mga donasyon sa mga naiwang pamilya ng mga sundalong nasawi at tulong din sa mga sundalong sugatan. Maliban dito, nangako din daw ang negosyante ito na kung madadagdagan pa mga sundalo at pulis na masasawi sa giyera sa Marawi, bibigyan pa rin niya ng tig-1 milyong piso ang kada pamilya may iwan ng mga ito. Ang negosyante ito, ayon kay Colonel Arevalo, ay dumalo sa go-negosyo meeting na ipinatawag noon ng Pangulong Duterte sa Malacanang kasama ang mga malalaking negosyante sa bansa. Sa ngayon, batay sa huling tala ng AFP, umabot na sa 122 sundalo at pulis ang nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa makikipaglaban sa Maute Terrorist Group sa Marawi City. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pinabulaan na naman ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla ang pahayag ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na may plano ang pamahalaan na likidahin ang kanilang founder na si Joma Sison. Ayon kay Padilla, pawang kasinungaling at propaganda lamang ang mga inihiyag ng mga komunistang rebelde. Aniya, nakikita kasi ng grupo na magandang relasyon ng Pangulong Duterte sa mga sundalo at polis, kaya nais sila itong sirain. Dagdag parang opisyal, kilala ang mga komunista sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon upang guluhin ang pamahalaan. Alam niyo po, dapat
natin pinapatulan yung mga ganyang balita. Dahil patid naman po natin ang talagang pinag-uusapan ng mga ginagawang anunsyo na ito na pawang kasinungalingan at propaganda ng kabilang panig. Kasi ang track record po na ng pagsasabi ng katotohanan ay hindi po hawak ng grupo ito. Lalo na po, alam naman po natin Kailangan di ba pasok si Ray Ferrer? Bago mag-break? Relasyon ng ating mahal na Pangulo sa ating pong samatahan sa ating mga kapulisan. Kaya tutupo po ang pakay ng grupo ito. Inisikap po nila sa pamamagitan ng pong samatahan pati na sa kapulisan. Pangalawa, sinisikap din nilang manatili dun sa anti-US sentiment nila sa makakuha ng simpatiya ng ating mga kababayan. So, by and large, yan po talaga ang nagiging ugat ng mga nagiging ganyang anunsyo. Lalo na po dahil sa kanila. Ang tinig ni General Restituto Padilla ang tagapagsalita ng AFP. Samantala, National Printing Office o NPO nagsimula ng mag-imprenta ng balota para sa barangay at SK elections. Mula sa lungsod ng Maynila, Ray Ferrer para sa kabuuang report. Inimula na ng National Printing Office ang pag-imprenta ng mga official ballot ng Commission on Election para sa Sangguniang Kabataan at barangay election ngayong taon. Ayon kay Comelec Chairman Andres Bautista, personal na bumisita sa National Printing Office. Ang pag-imprenta ng mga balota ay hindi na pagkakata lamang kung sakaling ipiadat pa rin ng Kongreso Senado ang postponement ng SK at barangay election ngayong Oktobre. Paano mababasa yan? Nananaos ng 2 milyong piso ang Comelec sa pag-imprenta ng official ballot. Pero kalahati lamang ng kabuwang volume ng balota alam ko na, ang kanilang silipin ko lang. Una na rin ipinangako ng mga mambabatas na madaliin ng mga ito ang deliberasyon sa nasabing usapin upang official ng ipagpaliban ang eleksyon sa Mayo ng susunod na taon. Ito si Ray Ferrer para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At executive order na bumubuwag sa Negros Island Region, pinirmahan na ni Pangulong Duterte mula Malacanang. Alvin Baltazar, may report. Radyo Pilipinas report. Erwin, nilagdan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order number 38 na bumubuwag sa Negros Island Region. Ang nasabing EO ay nagpapawalang visa sa EO 183 na una nang dinagdaan ni dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III noong 2015. Dahil dito, babalik na sa Region 6 ang Negros Occidental habang babalik naman sa Region 7 ang Negros Oriental. Sinasabi sa dinagdaang EO na lahat ng kasalukuyang empleyado ng Negros Island Region ay kailangang bumalik sa kanilang mga dating unit. 6 na pong araw mayroon ng Negros Island Region upang maayos lahat kasunod ng pagkakalagda sa EO 38. Department of Interior and Local Government ang inaataas ang mga siwa sa paghihiwalay ng rehiyon. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar para sa Radyo Pilipinas. Mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. Hi, with everybody shouting here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth Drug keeping the nation healthy. Kaakibat ng gobyerno sa tutulong sa bayan. O tanggap ang tulong ay pag-asa. Yan ang PCS. Ang kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiti makakamtan sa PCS. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pilipinas News Nationwide. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tulak ng Shabu na pare na taga Nueva Ecija arestado sa bypass operation ng mga otoridad. Mula Nueva Ecija, Dick Sevilla, may report. Radyo Pilipinas. Ang
arestado nga ang isang pari na taga-Quiapo dito sa Nueva Ecija at dalawang iba pa sa Cebu bypass operation na inilatag ng kapulisan sa Barangay Poblacion Norte, Paniki, Tarlac, Makalawa. Kinilala ni Paniki Police Chief Superintendent Joel Mendoza na arestong pari na si Father Randy Valdez, 35 taong gulang ng Iglesia Pilipina Independiente na mas kilala bilang Aglipayan Church at residente ng unang distrito ng Aglipayan Quiapo. Church pala, kala ko Kasama Catholic ng pari sina Mike Raven Quito, 20 taong gulang ng Poblacion Sur, at si Camille Hindi Pranilla, na kasi 23 yun. taong gulang ng Poblacion Norte, Paniki, Tarlac na parehong nakatala sa police watch list bilang mga drug personalities. Base sa ulat ng pulisya, ay bumili ang isang alagad ng batas na napanggap na buyer ng Cebu kung saan inabot kay Camille Pranilla ang 500 peso bill at inabot naman ni Father Valdez sa pulis ang 2 plastic sachet ng pinag-iiralaang Cebu. Kasunod umanong nagpakilala ang buyer na isang pulis sabay dating ng iba pang otoridad at inaresto ang mga sospek kung saan sinabi ni Valdez na siya ay isang pari na inisip pa ng mga umaresto na nagbibiro lamang ito o lango sa ilegal na droga, ngunit lumabas sa investigasyon na totoong pari si Valdez. Nakuha pa sa posisyon ng 3 ang karagdagang 5 sachet ng pinaghihinalaang siya kung saan sinampa na ang mga sospek ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Mula Nueva Ecija, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At Basco Police Station pinarangalan bilang outstanding police station sa Region 2. Mula Batanes, Maisel Estoy, may report. Radyo Pilipinas report. Bilang Atan Police Station, Region 2, Basco Police Station, para sa Police Community Station. Ang alay tinanggap ni Chief of Police Mario de Castillo ay sinagawa ng culminating ceremony paunay sa pagdilig ng 2060 CRMA celebration na ginanap sa Camp Martin at Surit Gagariti sa Makayla. Teamwork makes teamwork. Ito ang gabay ng mga ng Basco para makamit ang parangal. Patuloy ang hinihika yung Basco Cup sa bawat Wala na provincial station. Wala na provincial report. Sa tahimikan dito tumayo o at buong probinsya. Sa Bataan, o si Marisel Estoy, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mula sa mga balitang panlalawigan, balik naman tayo dito sa Metro Manila. Sinabi ni AFP Chief General Eduardo Año na kailangan ni Communist Party of the Philippines Founding Chair Jose Maria Siso ng professional psychiatric help para malunasan ang mga halusinasyon nito sa amunay tangkang asesinasyon laban sa kanya. Ang pahayag ay ginawa ni Año kasunod ng pagsisiwalat ng National Democratic Front sa mga plano ng CIA at ng AFP na patayin si Sison at patalsikin si Pangulong Duterte. Sinabi pa ng National Executive Committee ng NDF na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa AFP na mga opisyal ng militar na assets ng CIA at malapit kay General Año ang magsasakatuparan ng umani assassination plot laban kay Sison. Una nang pinabulaanan ng military spokesperson na si General Restituto Padilla ang aligasyong ito na isa lang anyang propaganda ni Sison para makakuha ng simpatiya. Mas maagang paglagda ng Pangulong Duterte sa batas na magpapaliban sa barangay at SK elections inaantay ng COMELEC. Mula Naga, Grace Simando, may report. Grace? Balikan natin si Grace Simando. Samantala, pinakaunang batch ng drug surrender race nagsipagtapos sa rehab program sa Catanduanes. Mula Vira, Catanduanes, Juris al Papara, may report. Tuloy-tuloy na nga sa pagbabagong buhay ang mga drug surrenderers na nagsipagtapos kahapon sa pinakaunang... Ano ba ito? Baka mamaya pa itong 12:45, boss. Mamaya pa 12:45 ito. Ipasok doon po natin si Grace kasi nakadalawa ng balita kanina. Ito ay matapos nilang makumpleto ang General Intervention Program
na pinamahalaan ng Department of Health. Sumagot eh. Balikan natin. Ng Bigla at ang kanilang rural health unit doon. Layunin ang nasabing aktibidad na maipakita sa lahat na ang pagbabago at pagliligtas sa mga nalulong sa masamang droga ay posible. Dinaluhan ng nasabing aktibidad ng lahat ng miyembro ng CBRP Technical Working Group, habang si Provincial Administrator Lemuel Susida naman ang nagrepresenta kay Governor Joseph Pua na nagsabing pet project umano ng gobernador ang nasabing rehab program. Ang Susida, hindi rin dito magtatapos ang nasabing programa dahil may nakahanda rin aftercare program ang lokal na pamahalaan para sa mga nasabing drug surrenderers na anyay mga ngailangan ng malaking suporta at asistensya mula sa mga stakeholders nito. Kasabay niyan ay namahagi rin ng group bilang insentibo ang pamahalaang pandalawigan ng katanduanan sa mga drug surrenderers na matagumpay na nagsipagtapos sa CBRP. Mula sa Katanduanes, Judith Alpapara, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balikan naman natin ang report ni Grace Simando kung saan mas maaga ang paglagdaraw ng Pangulong Duterte sa batas na magpapaliban sa barangay at SK elections. Inaantay na ng COMELEC mula Naga. Grace Simando, my report. Radyo Pilipinas Report. Bagamat masaya ang COMELEC sa pasya ng Kamara na ipagpaliban ang SK at barangay elections, ang pinaka-inaabangan daw nila ay ang tuluyang paglagda ng Pangulong Duterte sa batas na formal na magpapaliban sa barangay halalan. Ayon kay Naga City COMELEC Chief Attorney Michael Julia, mas maaga, mas makakabuti upang huwag na magsayang parang pondo ang ahensya sa pagpabidding, pagpaimprenta ng balota, pagpa-training ng mga election officers. Napakalaking pera daw ang matitipid. Ayon pa kay Attorney Julia, sa panig ng mga incumbents, syempre masaya ang mga ito dahil holdover capacity sila. Yung mga nagpaplano sana ng kumandidato, maghihintay na naman sila ng hanggang 2018. At ang COMELEC naman ay makapagpapatuloy ng voters registration na bubuksan muli sa Disyembre. Sa ngayon, habang inaabangan ng COMELEC ang postponement law, ay abala sila sa printing ng lista ng mga botante na kailangang maiposte na sa lahat ng mga barangays dahil ito ay sadyang nakaschedule sa election calendar. Naga City Councilor Grace Simando, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At 4 na barangay sa Opol, Misamis Oriental ang inilagay sa ilalim ng state of calamity dahil sa mga puspusang recruitment sa kanila ng rebelding NPA. Sinabi ni Opol Mayor Maximo Seno na inisyu nila ang deklarasyon kahapon. Ayon kay Mayor Seno, kabuwang 107 pamilya, katumbas ng 449 katao mula sa 4 na barangay ang inilikas sa Central Evacuation Center ng bayan ng Opol. Isiniwalat ni Mayor Seno na binabayaran ng mga hininalang NPA ang mga residente ng 4 na barangay sa kanilang bayan para sumama sa kilusang komunista. Labis na ikinagalak naman ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang tagumpay ng pagiging punong-abala ng Pilipinas sa ika-50 ASEAN Foreign Ministers Meeting. Naniniwala si Secretary Cayetano naging produktibo ang dialogo, komperensya at pulong ng mga delegado. Maging ang mga bansang anyang sangkot sa tensyon sa West Philippine Sea ay batid na positibo ang landas na tinahak ng ministerial meeting. Napag-usapan aniya ang mga kaganapan sa West Philippine Sea at batid ng mga delegado na mas matatag na ngayon ang sitwasyon doon kaysa sa mga nakalipas na taon. Tinanggap din aniya nila ang balangkas ng Code of Conduct at inatasan ng matataas na opisyal ng ASEAN at China na simulan ng konsultasyon at negosasyon para dito sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Cayetano ang joint communique na binalangkas ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN ay sumasalamin sa sentimiento ng karamihan sa mga miyembro nito. Nakasaad sinasabing joint communique ang panawagan para sa non-militarization at self-restraint o pagpipigil sa sarili sa paggawa ng aktibidad sa South China Sea. Ang pahayag ay ginawa ni Cayetano kahit dati-rati ay ayaw ng Pilipinas na isama ang land reclamation at militarization activities sa joint communique. Sinabi rin ni Secretary Cayetano na ang joint communique ay isang dokumentong dumaan sa masusing negosasyon na napagkasunduan ng lahat ng bansang membro ng ASEAN. Una nang inaprobahan ng ASEAN at China ang balangkas
ng Code of Conduct sa West Philippine Sea at target itong simulan ang negosasyon para dito bago matapos ang taong kasalukuyan. Mga mainit na balita pa rin sa aming pagbabalik. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded... Mumurahin lang ito, Eugene Bebet. Hello, thanks. Aliza Kratzer, thank you. Sherwin Marco, thanks. Leia Evar, thank you. Aliza Kratzer. Background Juan Blinds. Dels Cabardo, thank you. Arlene Diaz, good morning. Rosario. Hi, Mateo Briscelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Radyo Pilipinas News Nationwide. Doon po sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo, oras po natin sa buong Pilipinas, alas 12:30 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 6 na lokal na pamahalaan sa Central Luzon ang nakiisa sa landmark lighting activity para gunitain ang 50th anibersaryo ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa temang Under One Light, We Are One ASEAN. Sabay-sabay na nakiisa kahapon sa pagpapailaw ng ASEAN Lantern ang mga lungsod ng San Fernando at Angeles sa Pampanga, Science City ng Muñoz, Nueva Ecija, Baler Aurora, Mayantok Tarlac at Iba Zambales. Ang ASEAN Lantern ang nagsilbing simbolo ng guiding light ng 10 bansang miyembro ng ASEAN upang matamo ang kapayapaan at seguridad, kaunlaran at kaunlarang panlipunan. Nagkakaisang sinabi ng mga lider ng lokal na pamahalaan na isang malaking karangalan para sa kanila na maging bahagi ng selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng ASEAN. Sinabi naman ng Chinese businessman na si Richard Tan na ipinabatid sa kanya ng China Customs ang tungkol sa illegal na droga sa shipment na dinala sa kanyang bodega. Si Richard Tan ay kilala rin sa mga alias na Richard Chen, Chen Yulong at Ken Julong. Siya ang may-ari ng Hongfei Logistics, ang bodega sa Valenzuela City kung saan nasamsam ng mga otoridad noong Mayo 26 ang mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu. Sa pamagitan ng kanyang interpreter, sinabi ni Tan na nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa Xiamen Customs noong Mayo 25 para sabihan na may kasamang illegal na droga ang shipment mula China. Sinabi din anya ng China Customs na nasa kote na mga suspect na nasa likod ng illegal na kargamento. Humingi naman ang paumanhin si Customs Commissioner Nicanor Faildon sa hindi nito pagdalo sa Senate hearing ngayong araw ukol sa 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na naipuslit sa BOC. Sa isang pahinang sulat, sinabi nitong nakakonfine siya sa pagamutan dahil sa hypertension. Kalakip din sa liham ang medical record mula sa Manila East Medical Center na pirmado ng kanyang attending physician na si Dr. Arthur Bayani. Dumalo naman sa pagdinig ang iba pang opisyal ng BOC na maaring sumagot sa maaring itanong ng mga senador. Ilang membro ng pamilya Marcos ang dumalo sa pagdinig ng Kamara sa umunoy maanumalyang pagbili ng mahigit 66 na milyong pisong sasakyan ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte gamit ang tobacco excise tax. Makikitang kasama ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos sina dating Senador Bongbong Marcos, 2nd District Congresswoman Imelda Marcos at ang mga anak ni Governor Marcos na sina Borgie, Michael at Matthew.
Dumalo rin sa pagdinig si dating Senador Juan Ponce Enrile na nagsilbing abogado ni Governor Aimee. Sa maikling panayam, sinabi ni Senador Bongbong na iniwala siyang politika ang pinagmula ng isyong ito na nauwi sa personalan. Ang dating senador ang pumigil noon kay Governor Aimee sa pagdalo ng mga pagdinig na naging dahilan naman para mag-issue ng House Committee on Good Government and Public Accountability ng isang subpoena para sa gobernadora. Samantala, PAGCOR ililipat na sa Manila Bay mula sa lungsod ng Maynila. Lawrence Tanhoco, may report. Yes, maganda tangali ka ng Erwin kung piyansang Philippine Corporation of PAGCOR na magiging pabor ang pagbubukas ng bagong kasino Filipino sa Manila Bay sa kanilang ahensya at maging sa mismong gobyerno. Ayon sa bayad ng PAGCOR, ito ay dahil sa kanilang ginawang masutik at busisi sa mga posibleng problema ang kakaharapin ng naturang proyekto. Isa sa mga bentahe ng mga buwan ng gobyerno sa naturang proyekto ay ang bayad pa ng bagong lokasyon kung saan. Thank you, Dan. Thank you, Jamie, Azumi, and 60 others. Thanks for sharing this video. Appreciate it. Ng 200 million pesos annually ang malilibig nila sa renta pa lamang ng lugar. Maliban dito ay mabibigyan ng PAGCOR ng minimum na 100 na secured parking slots at meron din nga karagdagang 50 free slots na eksklusibong magagamit ng PAGCOR. Isang bagay na napakalayo sa dati nitong inupa na 16 basement parking lamang na binabayaran 2,500 kada isa kada buwan. Mula dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Sa ibang balita naman, may sapat na ebidensya ang kampo ni dating Senador Bongbong Marcos upang patunayan na may naganap na irregularidad sa nakaraang May 2016 elections. Ayon kay election lawyer George Garcia, abogado ni Marcos, hindi nila kailangang samantalahin ang kasalukuyang kontrobersiya na kinakaharap ni COMELEC Chairman Andres Bautista upang patunayang may anomalya nga sa nagdaang halalan. Gayunman, kung magkakaroon ng investigasyon sa Senado o Kamara, anumang bagong impormasyon na lumitaw ay makakatulong sa kanilang kaso sa Presidential Electoral Tribunal. Kahit naman po hindi lumutang yung mga ganong klaseng aligasyon katulad ng mga minitinda ng ating chairman kung sa Smartmatic, may mga ganun po kasi lumalabas sa mga balita. Kami naman po ay may sapat na ebidensya para po patunayan namin na may irregularidad yung nakaraang halalan. Ngayon po, kung sakasakali po ito ay mas magkaroon ng investigasyon, halimbawa ang ating Kongreso, ang ating Senado, hindi baka po kami pinagintay ng sobra para po doon sa kung sakasakali may mga lalabas pa ng ibang ebidensya at mga informasyon na makatutulong po doon po aming kaso na nandito sa Presidential Electoral Tribunal. Yung po tungkol sa electoral anomalya, sure na sure po kami doon, meron po. Wala po kami naduda doon. Ngayon po, ito mga bagong na-receive namin na informasyon, kasi dito sa orienting po, eh doon natin pong tulong din po ito sa amin. Ang tinig ni election lawyer George Garcia, abogado ni dating Senador Bongbong Marcos. Pinagtibay ng Senado sa pangalawang pagbasa ang Senate Bill number 1466 o ang panukalang Gift Check Act of 2017 na isang panukalang hakbangin na nagtatadhana na ang gift check o GC ay wala ng expiration. Ito ang inahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri, Chairman ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Aniya, kapag naisabatas, higit na pagtitibay ng hakbangin ito ang kautusan ng Department of Trade and Industry noong 2014 na nagtatakda na tulad ng cash na walang expiration ng mga gift check, dapat wala rin expiration. Kabilang sa tinaguriang no expiry date bill ang gift checks, coupons at vouchers na na-issue sa mga customer sa ilalim ng loyalty rewards o promotional programs na tutukuyin ng DTI. Sinabi rin ni Senador Zubiri na kailangang itatakda para sa nalalapit na panahon ang pagpulong sa kanilang counterpart mula sa Kamara upang maresolba ang anumang pagkakaiba sa kanilang bersyon na nasabing panukalang hakbangin. Handa manong lumiban pansamantala at sumailalim sa lifestyle check si COMELEC Chairman Andres Bautista. Ito ay kasunod ng kontrobersiya ang kinakaharap niya kung saan isiniwalat ng kanyang asawa na si Patricia na mayroon itong 1.2 billion pesos na tagong yaman.
Aniya ang pagliban sa pwesto ay isang magandang paraan hanggat hindi pa nare-resolba ang kanilang o ang kaso nilang mag-asawa. Samantala, nilinaw naman ito na wala siyang dapat itago dahil ang mga sinasabing kita niya ay mula sa legal na pamamaraan bilang isang international lawyer na nagtrabaho noon sa New York City at Hong Kong bago pumasok sa pamahalaan. Pero inamin nito na tumatanggap nga siya ng referral fee mula sa Divina Law Firm. Agad namang nilinaw ni Bautista na hindi komisyon ang tatanggap niya mula sa Divina Law, kundi kabayaran para sa mga kliyente na kanyang nai-refer sa nasabing law firm na pawang mga pribadong kumpanya. Isiniwalat din ni COMELEC Chairman Andres Bautista na sinampahan na niya ng kaukulang kaso ang kanyang asawang si Patricia. Kabilang sa mga kasong ito ang grave coercion para sa qualified theft and robbery at extortion na nasa anyo ng grave threats at life threats. Sa panayam, sinabi ni Chairman Bautista na isinampa nila ang kaso kahapon pero hindi nito binanggit kung saan niya ito isinampa. Una nang inakusahan si Bautista ng kanyang asawa ng unexplained wealth. Inamin naman ni COMELEC Chair Andres Bautista na meron nga siyang account sa Luzon Development Bank pero hindi ito aabot sa 35 gaya ng sinabi ng kanyang misis na si Patricia. Nilinaw pa ni Chairman Bautista ng kanyang pera sa LDB accounts ay hindi aabot ng 300 milyong piso gaya ng paratang ng kanyang misis. Ibinatay ni Mrs. Bautista ang aligasyon nito sa mga passbooks na nakita niya sa condominium unit nilang mag-asawa sa Taguig. 30 passbooks ang nasa LDB Taguig branch habang ang 5 iba pa ay nasa LDB Makati branch. Iginit pa ni Bautista na hindi naman niya pag-aari lahat ng perang nasa LDB accounts dahil ang iba rito ay sa kanyang mga magulang at kapatid. Sinabi naman ng Divina Law Firm na magsasampa sila ng kasong libelo laban kay Patricia Bautista, ang asawa ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Isinangkot kasi niya ni Patricia ang kanilang law firm sa aligasyon nito ng umano'y nakaw na yaman ni Chairman Bautista. Ayon kay Divina Law Managing Partner and Founder Nilo Divina, saklaw ng kasong libelo si Patricia at lahat ng tao na tumulong at nagipagsabwatan sa kanya sa pagbahagi ng mga kasinungalingan laban sa kanilang kumpanya. Samantala, ipinagkibit balikat lang ng kampo ni Ms. Bautista ang isa sampang libel case laban sa kanila. Iginiit ng isa sa mga abogado ni Ms. Bautista na nasa panig nila ang katotohanan. Tinuran ngayon ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na hindi dapat maapektuhan ang kasalukuyang kontrobersiyang kinakaharap ni Chairman Bautista ang trabaho ng Commission on Election o COMELEC sa paghahanda para sa barangay elections. Si Jojo Ismael para sa buong detalye. Sinabi na rin na dapat lang na pagpatuloy ng COMELEC ang paghanda para sa pagkaraos ng nalalapit na barangay election sa bansa hanggat di pa napapagpasyahan sa Kongreso ang panawagan para sa muling pagpapaliban nito. Anya bagamat hindi pa siya lubusan na kapag-desisyon, kanyang tinukay na ang plano sa Kamara de Representantes na agad ipasa ang isang panukalang pataas para sa pag-isipan ng barangay election mula sa schedule nito para sa Oktobre ngayong taon tungo sa buwan ng Mayo sa susunod na taon at payagan ang mga nakaupong barangay officials na manatili sa holdover capacity ay mas mainam umano kaysa sa panukalang mag-a-appoint ng mga officers in charge. Naniniwala sila doon na hindi umano kakayanin na mag-a-appoint. Edith de la Cruz, thanks. Gang Lausa from Kuwait, Nora Lynn, thank you for watching. Almerk Ayla, thank you. Erlinda Masagka, Cynthia Jordan. Sorry Cynthia. Wilbert Lebuna, Magdalena Flores, Rovic Monterde, Zenny Manibale, thank you. Ems Villarta. At nanawagan naman si Senadora Grace Poe sa Presidential Task Force on Violations of the Right to Life, Liberty and Security of the Members of the Media para sa agarang aksyon sa paglutas ng mga kaso sa pagpaslang sa dalawang mamahayag mula sa Mindanao.
Ayon kay Po, pinatunayan lamang ng pangyayaring ito na patuloy pa rin ang karahasan laban sa mga mamahayag sa ating bansa na ginagampanan lamang ang kanilang trabaho. Matatanda ang pauwinan ng kanyang bahay si Rudy Alicaway noong August 6 sa bayan ng Mulabi, Zamboanga del Sur nang tambangan siya ng riding in tandem suspects. Kabilang sa mga biktima ang isang radio anchor na si Alicaway 46 sa DXPB 106.9 at isa ring konsehal ng barangay sa Mulabi. Habang ikalawa naman si Leo Diaz, reporter ng RMN at kolumnista ng Sapol newspaper. Si Diaz ay pinagbabaril ng riding in tandem suspects pagkaalis ng kanyang bahay sa President Quirino Sultan Kudarat. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 12:44 na ng hapon, mga nagbabagang balita pa rin sa aming pagbabalik. ASEAN now on air. Ang tema ng ASEAN 2017 sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas ay Partnering for Change, Engaging the World. Layunin ang tema ito na bigyan pansin ang ASEAN bilang global player at modelo ng regionalism na nakasentro sa interes ng nakararami. May kaugnay sa paghahangad ng kasalukuyang administrasyon at ang rehiyon na mapagusin ang pakikipagtulungan sa pandaigdigang kapartner ng konsorsyum. Iyan ang ASEAN on Air. Munting kaalaman ukol sa Association of Southeast Asian Nations. Partnering for Change, Engaging the World. Sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Bureau of Customs, mula July 1, 2016 hanggang July 26, 2017, nakapagsagawa ang mga otoridad ng 6,224 na anti-drug operations sa bansa. 76,703 ang narestong drug personalities, 1,308,000 at 78 ang madaling napasuko at nasa 3,451 drug personalities ang namatay sa nasabing anti-drug Eden operations. Kim, Josephine Galvan, Arnel E.P. Liam, Dandire Ibanez, nutrition workers, mahalaga ang ginagampanan para sa programang pangkalusugan sa bansa. Mula Ilocos Sur, Omar Aquino, may report. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga nutrition workers para sa programang pangkalusugan ng bansa. Ito ang sinabi ni Eileen Blanco, Nutrition Coordinator ng National Nutrition Council Region 1, matapos sa pangunahan ng assessment and evaluation at visitation of projects and nutrition programs ng Bigan City. Sinabi ni Blanco, mahalagang katuwang ng pamahalaan ang mga barangay nutrition scholars sa pagpapatupad ng programang nutrisyon. Sinabi niya, bagaman sila ay volunteers lamang at umaasa sa maliit na honoraria mula sa mga lokal na pamahalaan ng barangay, ay tapat silang nagseservisyo sa mga komunidad. Sinabi ni Blanco, sa kabila ng ganito ang kanilang estado, sila ay tapat at maayos na nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga kabataan. Ang pagbisita ay ginawa sa mga barangay ng Salindig, Kabalamigan, Barraca at San Pedro. Ang nutrition evaluation ay sa pagtatangkang muli ng Bigan sa Green Banner Award ng National Nutrition Council. Siyam na madalunsod mula sa Region 1 ang napiling mag-aarap para sa Nutrition Award ngayong taon. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Operanto de Aquino, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Court of Appeals kinatigan ang apela ni Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron. Mula Puerto Princesa, Goody Sarsaga at may report. Kinatigan ng Court of Appeals o CA ang apela ni Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron na dismiss ang kasong serious dishonesty and grave misconduct laban sa kanya sa Ombudsman. Sa itinalabas ng CA 6th Division, ibinasunin ito ang desisyon ng Ombudsman noong Nobyembre ng taong kasaloon ng nakaraang taon na nagtatanggal kay Bayron bilang mayor ng lungsod ng Puerto Princesa sa umano'y panulokong wala silang relasyon ng anak nitong si Carl Bayron na nakasaad sa personal data sheet of PDS. Sa desisyon pa ng CA, sakop umano si Bayron ng Aguinaldo Doctrine na nagpapawalang sala sa sinumang muling naihalal sa eleksyon dahil 2013 pa ang kaso samantalang nanalo na sa recall at 2016 election si Bayron. Naniniwala rin ng CA walang intensyon si Mayor Bayron na itago ang kanila
nananatiling alkalde ng syudad, si Mayor Lucilo Bayron. Ibinasura rin ng CA ang motion to intervene ni Vice Mayor Luis Marcaida III. Ipinalabas ng Court of Appeals ang kanilang desisyon kahapon, 8 ng Agosto ng taong kasalukuyan na nilagdaan ni Associate Justice Japar Di Mampao, Ani Lazaro Javier at Pedro Corrales ng 6th Division. Mula Puerto Princesa City, Palawan, Guli sa Sagat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Dating Southern Leyte Provincial Hospital ay nais gawing TESDA training school na. Mula Sogo, Gigi Galang, may report. Radyo Pilipinas report. Maraming salamat o maadong hapon na. Plano ngayon ni Congressman Rodel Mercado na ang dating Southern Leyte Provincial Hospital ay gawing TESDA training school dahil ang probinsya ay mayroon ng bagong hospital na nagserbisyo na ilang taon na ang nakalipas. Nakita ngayon ni Mercado na karamihan sa mga kabataan na kumuha ng technical courses ng TESDA ay naghanap pa sa mga TESDA training center sa labas ng probinsya. Ang plano ngayon ni Congressman Mercado na gawing TESDA training center ang dating provincial hospital ay kinagdadala ng mga opisyal ng TESDA na pinangunahan ni Provincial Director Rodrigo Lataba ng Southern Leyte. Ayon kay Mercado, na mayroon financial assistance na nakuha niya galing sa national na pondo at ito ay igugugol para sa mga kabataan na gusto kumuha ng technical na kurso ng TESDA na maging small engine mechanics, welder, massage management, cookery at iba pang i-offer ngayon ng technical education and skill training dito sa Southern Leyte. Mula dito sa Sugar Southern Leyte, Titigaran, Radio Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At dumigit kumulang 1,500 apektadong pamilya sa Marawi crisis ang inaasahang makakatanggap ng ayuda mula sa lalawigan ng Sulu. Mula Hulo, Esa, Sharlina, Palau, may report. Radyo Pilipinas report. Yes po, maraming salamat at magandang hapon. Handa na ang sako-sakong relief goods na ipamimigay sa mga apektadong pamilya ng Marawi siege. Ito ay matapos ang isinagawang mahigit isang buwang pangongolekta ng mga tulong para sa Sulu for Marawi Relief Operation bilang pagpakatuparan ng ipinangakong ayuda para sa mga bakwit sa Marawi City. Pinaunahan ng Sulu Provincial Government sa pamamagitan ng Sulu Provincial Women's Council ang donation drive in cash or in kind para sa mga evacuee ng Marawi crisis. Nangambag-nambag ang lahat ng Thank you, Eden Kino, Eva Pante, thank you, Roszel Polistico, thanks, Margie Medina, thank you, Rovic, Isi Rovic, Jane Bermejo, Alicia, hello, Rameses Mesa, Isi, ayan naman Rameses, Dikis, Becca Horn, Danilo Dizon, Ramela, Portugal, Mokoro Alba, Mirna Katauka, Josie Frank, Rovic, thank you Rovic, Leolin Castor, Sharon Ona, thank you Sharon, Ramela Portugal, Judy Ocao, Rosario, thank you. Kabilang ang ipinigay ang bigas, canned goods, dried fish, water containers, damit, hygiene kits at ang ibang iba. Sa Augustan, dagdag pa ni Abdul Majid ang target date nila makaalis dito sa Sulu sa pamamagitan ng C-130 plane ng Philippine Air Force. Nauna siya nakapabigay ng halos 300,000 piso cash donation ang mga kawanin ng DAP sa Sulu sa pamamagitan ng DAP and Arms. At mahigit 100,000 piso naman ang mula sa Notre Dame Alcala College na aking sa mga bakwit ng armed heart. Mula sa Hulo, Sulu, Asher Palaw para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanindigan ngayon naman ng AFP na walang general na protektor ang mga paruhinog ng Ozamis City. Nagbabalik si Leo Sarne para sa kabuang detalye. Radyo Pilipinas report. Walang AFP General na nagbibigay ng proteksyon sa pamilya paruhinog ayon kay AFP Public Affairs Office Chief
Marine Colonel Edgar Arevalo, ito ang paninindigan ng AFP hanggang sa kilalanin ng PNP kung sino ang sinasabing general na naging karelasyon umano ni Osamis Vice Mayor Nova Paroino. Sinabi ni Arevalo na mahalagang maibigay ng PNP sa AFP ang kanilang hawak na impormasyon, lalo ba't sa PNP nang galing na isang retiradong military general umano ang naturang protektor ng mga Paroino. Magugulitang noong Lunes ay mismong si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang nagsabi na kilala na niya kung sino ang military General na iniugnay kay Vice Mayor Nova Paroino, pero tumanggi siyang pangalanan ito. Sinabi pa ni De La Rosa na iniimbestigahan na ng PNP ang naturang opisyal. Tiniyak naman ni Arevalo na kung sakaling meron nga opisyal o tauhan ng AFP na involved sa mga illegal drug transactions ng mga Paroino o sa pagbibigay proteksyon dito, hindi ito kukonsintihin ng liderato ng militar. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Magbubunga ng mas malaking kita dahil sa episyenteng pagpa-file, pagsusumite at pagbabayad ng buwis sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang 5 milyong pisong startup project ng Sogsong Incorporated, bagong creative industries knowledge-based service providers sa ilalim ng preferred activities ng 2017 Investment Priorities Plan o IPP, ay matatagpuan sa Bonifacio Global City at ito ang kauna-unahang digital startup firm na pinasibay ng Board of Investment na nagtataguhin ng Micro Small and Medium Enterprises o MSME sa pamamagitan ng paglikha ng maayong kapaligiran at suporta ng fiscal incentive sa ibang ayuda. Ang digitalisasyon ay mahusay na pangbalanse na nagpapantay sa mga malalaki at maliliit na kumpanya. Ang pagpapatibay ng modelo ng makabagong negosyo tulad ng integrasyon ng mga estratehikong pang-digital at e-commerce ang magiging daan upang tumaas ang estado ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs. So, opisina niyo para dito? Ayon kay Karim Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry o DTI, kailangan sabi mo mga kasama mo bukas pare. potensyal ng MSME. Sagot ko yung pananghaliin niyo doon sa kantin doon. Birthday ko eh. Bukas. Sama mga kasama mo. Hindi naman, dito sa 4th floor. Ang proyekto ay katugman ng yan, sa kantin dyan. strategiya ng startup ecosystem development program ng DTI. Ipapasara ko yung kantin na yan. Bukas. Si Sarina ngayon eh. Birthday ni Sarina ngayon. Babatiin ko nga mamaya. Sa planong ito, layunin ng apelyido ni Sarina? Duswerga. At ang ibubuga ng panimula ay mangangalaga sa pagbabago, pagsusini at pagsulong ng ekonomiya at makalikha ng maraming Ay, boss, basta bukas. Bitbitin mo nga kasama mo sa newsroom. Diyan, bukas ang tanghali. Do-it-yourself tax preparation software na naglalayong baguhin ang paghahanda ng pagbubuwis na ginagawa sa bansa. Pahihintulutan ng software ang tamang pag-file ng buwis sa form ng Bureau of Internal Revenue o BIR na magbubuwa ng kita sa pamahalaan. Tutulungan ito ang mga mamamayan mula sa pagpa-file, pagsumite hanggang sa pagbabayad. Kami din idol, libre mo kami. Chismosa ka, libra. Walang niya. Huy! Chismosa. Sige, sagot ko ang burgers. Samantala, higit pa sa libreng edukasyon sa state universities and colleges, local universities and colleges at vocational schools sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ang benepisyo yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Jojo Ismael, my report. Sinabi ni Senador Papa Aquino, sponsor at co-author ng pagkilapatan ng ating mga estudyante. Ayon sa mambabatas, parang kilala ko yung si Kit Montalvo. Good afternoon. Sabi ko na ngayon. Renato Solomon. Ruby.
Kami rin, sama kami dyan, sabi ni Robic Monterde. Easy! Sa kantin lang pare, kantin lang dito. Kasama kami idol, punta kami dyan, sabi. Easy! Narinig ko kasi idol, libre. Sa mga estudyante na parehong pampubliko at pribadong kolegyo at universidad sa pamagitan ng pagpapalakas sa kasalukuyang Student Financial Assistance System ng Commission on Higher Education. Mula sa Senado, George Ismael nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samantala, sinabi naman ni Senador Ralph Rector na may hangganan ang libreng matrikula sa mga estudyante sa state universities and colleges. Iginit ni Senador Rector na dapat tapusin ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral sa tamang panahon. Katumbas ito na 1 taong elbow room o palugit matapos ang period na nakasaad sa kanilang academic program. Kakibatan niya ang paglagda ng Pangulong Duterte sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act para sa libreng matrikula. Mas mahigpit na rin ang mga kondisyon para dito. Iginit pa ng senador na hindi dapat umabot ng 10 taon sa libreng pag-aaral ang mga estudyante kung 4-year course lang naman ang kanilang degree. May provision din anya na ang batas na one-strike rule para sa mga estudyante ng technological vocational schools. Ibig sabihin, kahit sa isang subject lang bagsak ang isang estudyante sa technological vocational schools, otomatiko anyang diskwalipikado na ito sa libreng tuition fee program. Samantala, sa ibayong dagat naman, balak ng North Korea na pakawalan ng kanilang medium to long range missiles para targetin ang Guam. Ang Guam ay kilalang teritoryo ng Amerika sa dagat Pasipiko. Ang pahayag ay ginawa ng North Korea matapos magbanta si US President Donald Trump na tatargetin nila ang North Korea. Ginawa ni Trump ang banta matapos makatanggap ng report na gumagawa umano ng maliliit na nuclear warhead ang North Korea na kasya at pwedeng isingit sa loob ng kanilang missiles. Ito ang pinakamatinding palitan ng mga salita at pagbabanta sa pagitan ng Amerika at North Korea. Una rito, inaprubahan ng United Nations ang pagpataw ng karagdagang economic sanctions laban sa North Korea. Muli, narito po ang ulo ng mga pangunahing balita. Pangulong Duterte muling pangungunahan ng command conference sa Campo Crame ngayong hapon. Anumang partisipasyon ng puwersa ng Estados Unidos sa combat operation ng AFP pinagbabawal ng batas. Misteryosong negosyante magbibigay ng tig 1 milyong piso sa pamilya ng mga nasawing sundalo at pulis sa Marawi. Foreign Affairs Secretary Cayetano labis na ikinasiya ang tagumpay ng pagiging punong abala ng Pilipinas sa 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Customs Commissioner Nicanor Faeldon humingi ng paumanhin sa hindi pagdalo sa Senate hearing ngayong araw kaugnay ng 6.4 billion pesos halagang shabu na nakalabas ng BOC. At sa ibayang dagat, North Korea planong magpakawala ng medium to long range missile upang puntiryahin ang isla ng Guam, USA. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po ang inyong tagapagbalita, Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan! News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahil sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Saan yung kape na? Wala na. Ayaw na akong bigyan ng kape nito. Ay, may nagsisimba pa pala. Erwin Tulfo. Live. Walang awat na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo. Live. Next. Bueno, magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon bayan. Ako po ang inyong lingkod, Erwin Tulfo. Isang oras po tayong balitaktakan at hihimayin ang mga issues, mga pinag-uusapan ho ngayong mga araw na ito, mga panahon na ito.
Bueno, umpisahan ho natin dito sa itong paglantad ni Mrs. Patricia Bautista, ang asawa ng COMELEC chairman natin na si Andres Bautista. Ang sinasabi po ng ginang, ang kanyang mister na chairman ng COMELEC ay merong 1 bilyong pisong tagong yaman. At sinasabi pa, ito raw ay kanyang hindi kinita, kundi ito ay kinita sa questionableng pamamaraan. Ayan. Yung mga malilikot pong isip, bayan, syempre, ang sinasabi ngayon, nako, yun na nga yung sinasabi namin, may dayaan nung nakaraang halalan, may bayaran nung nakaraang halalan. Dito na ho pumapasok ngayon, yung sinasabi po ng kung anong grupo kayo, kabilang, kung kayo kabilang sa grupo ni Bongbong Marcos, at tsak, iisipin ninyo na dadaya nga po ang dating senador. Kung kayo naman ay kagrupo ni Leni Robredo, isasabihin nyo, wala, walang katotohanan. Pero bayan, yan po ay pag-uusapan at iimbestigahan na po. Manghihimasok na ang Department of Justice, manghihimasok na ang NBI, para alamin talaga kung saan nanggaling itong salapi, ni Chairman Andres Bautista ng COMELEC, kasi nakapagtataka. Sabi ng misis niya, hindi naman daw ganun kalaki ang sweldo. Pero ang sabi po ni Mr. Bautista, ito ay kanyang mga kinita nung siya ay abogado pa, bago pa siya pumasok sa gobyerno, nung siya ay abogado sa New York, nung siya ay abogado sa Hong Kong, ito yung kanyang mga kinita at tinago niya. Pero sabi ng misis niya, no, mag-asawa tayo, alam ko kung saan nanggagaling ang mga pera mo. Wala naman pong sinabi si Mrs. Bautista sa publiko o sa media na ito ay galing sa Liberal Party. Liberal Party sa mga dilawan, kundi ang sabi lang ni Mrs. Bautista, at kay Pangulong Duterte lang po nagsalita ang Mrs. Bautista at sinasabi kung saan nanggaling ang pera ni Chairman Bautista. Yan po ang antabayanan natin, bayan, para tayong nanonood ng telenovela, ng teleserye. Abangan po natin, itong mga susunod na kabanata dito sa COMELEC, at talagang binabantayan po ng dalawang kampo. Ng kampo po ni Senador Bongbong Marcos, ng kampo po ni Leni Robredo, because may sinasabing mukhang nagkaroon ng dayaan, mukhang nagkaroon ng arigluhan nung nakaraang halalan. Diyos ko pong Pineapple Bayan, wag naman sana, Sus Maria Josep. Anyway, isa po sa mga pag-uusapan natin yan mamaya. Isa pang pag-uusapan ho natin, marami yung nagtatanong sa akin, bakit daw hindi natin pinag-uusapan itong lintik na problema dyan sa customs, Ito ay charge, counter charge na lumalabas, May inaakusahan, inaakusahan at gustong malaman po ng mga mambabatas natin in both houses, sa Congress at saka sa Senate, paano nakapuslit yung 6 billion pesos worth ng shabu. Isang container ho yun. Hindi ho yun na ibubulsa. Okay? Ang tinuturong broker, yung tumulong mailabas yun, maipuslit ng customs, ay isang nagngangalang Mark Taguba. Ngayon itong Taguba, ba na ito? Sabi niya, magsasalita siya pag doon na meron pa rin po mga tiwaling opisyal at hindi talaga malilinis. I have told you this over and over again, bayan,
Tradisyon na yan, kultura. Kumbaga sa sungay, hindi mo na pwedeng putulin yung sungay na yan. Dahil matagal na ho dyan yan. Ilang administrasyon ng sinika nalinis uuwi ako o tatapusin ko ang kontrata ko hanggang next year. Hindi po ako makakonsentrate sa aking trabaho. Nang ibang bansa po ako para mapag-aral ang mga anak ko. Pero heto po ang nangyari. Please, tulungan niyo po ako. Gumagalang Rodolfo. Well, Rodolfo, sandali lang ha. Mamaya-maya, hahanap tayo ng abogado para makatulong dyan sa katanungan mo. Ay, nasa linya ng aming telepono si Attorney Kapunan, pero ibang kaso ito, Rodolfo, sandali lang. Attorney Kapunan, good afternoon po, Attorney. Magandang umaga, hapon sa inyo, Manong Eric. Na po kayo. Ay, mabuti naman, Attorney, pasensya na po ako, pero diretso na ho tayo at makakapusin tayo ng oras. Ito pong sinasabi ngayon, ay kayo po, di ba ang abogado ni Mrs. Patricia Bautista, Attorney? Yes po. Alright. Ang sinasabi ni Chairman Bautista kahapon, nagsampa na siya ng kasong libelo laban dito kay Mrs. Bautista dahil sa mga kasinungalingan na kanya mga sinabi at gayon grave coercion yata mga kaso. Pagkatapos yung Divina Law Office naman, sinampa si Mrs. Bautista ng libel case at sinira daw ang imahe at dinamay ang kumpanya na Divina Law sa problema nilang mag-asawa. Ano po ang reaksyon niyo rito, Attorney Kapunan? Alam niyo, hindi ko alam yung topic. Sir, thank you. Hindi na kita napasalamatan ka. Bakit? Sa program. Lilibre na lang Thank you. kita bukas. Bukas po. Ay, Diyan, so. sa kantin. Birthday mo naman, babatiin kita. Thank you po, sir. Yung pinag-uusapan ni Paul Lucas Rapid, ang position natin dito rin, nangyari yan sa bahay nila. Nangyari yan. Nawawala ka, boss. Hindi, yung LTE ko ito eh. Hindi actually nakakonect dun. Ano ba yung bakit gumagaralgal? No qualified death. Sabi ng Supreme Court, there can be no qualified death between husband and wife.
Okay, may ko, pinalitan mo ng baterya ito. Ah. Tanong yan, pinalitan ng baterya yan. Ang pinagbasihan ay dokumento, how can that be libelous? Alright. Ma'am, matanong ko lang pang huling katanungan, ano po, I know you're in a hurry also. Kasi sinasabi ni Chairman Bautista, itong sinasabing tagong yaman, 1-point-something billion, was earned in his profession as a lawyer before he joined COMELEC, and not when he's already in COMELEC that he accumulated all this money. Kasi sabit rin siya. Pag-isipan niya yung sinasabi niya, sabit rin siya. In-earn niya before, dapat nasa talent pa rin niya. Ayun. Kung in-earn niya na hindi ba yan ang basihan ng impeachment complaint ngayon kay Chief Justice Sereno? Opo, opo. Na he earned na hindi naman niya nilagay yung earnings niya sa talent niya. Alright. And then kung reason kung paano na-impeach si Chief Justice Corona. Opo, Meron opo. siyang hindi sinabi doon sa talent niya na 30 million lang. So kung ganyan lang ang defense, ganyan lang naisip niyang defense, eh siguro mag-isip-isip siya because sabit pa rin siya. Alright. Hindi na sa unexplained wealth, the failure to state in his assets and liabilities. Very well said po, Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, ma'am. Magandang hapon. Mabuhay po kayo, Attorney. Kayo rin po, anytime po. Thank you po. Samantala, cambio naman tayo. Nasa kabilang linya ng aming telepono din, Secretary Vitaliano Vit Aguirre ng Department of Justice. Good afternoon, Secretary Vit Aguirre, sir. Magandang holiday din sa inyong mga viewers and listeners. Nakialam na pala ang DOJ, sir, na inimbestigan pero ipinasa nyo nito sa NBI ang investigasyon. Is this correct, Secretary? Tama po. Actually, talagang pumunta naman si Mrs. Bautista sa NBI at doon siya nagbigay ng sworn statement. Kaya because of that, pinalawak ko lang, nag-iisip ako ng department order na mag-imbestiga dyan sa supposedly na unexplained wealth na sinasabi ni Mrs. Bautista, at saka kung ito'y mayroon pang pwedeng maging konektado dun sa ating kung may violation ng Anti-Money Laundering Act, sapagkat apparently meron dito mga depositong malaking pera sa mga 35 bank accounts. Okay. Sir, ayoko naman pangunahan ng investigasyon, ayaw natin pangunahan, pero lumalabas po doon sa mga pahayag ni Mrs. Bautista, bagat hindi pa sa publiko, I don't know, baka iba naman yung may binigay siya ng mga statements sa NBI, pero lumalabas kasi, sir, usap-usapan yung bulong-bulungan. Mukhang naisabi niya yata kay Pangulong Duterte mismo na magkaharap sila kung saan talaga nanggaling ito. At ang tingin naman ng ilan, sir, lalo ni mga malilikot ang isipan, ay galing sa isang grupo yan. Kaya nanalo yung kanilang manok, Justice Secretary, sir. Yung one po yung sinasabi ko saan nanggaling, may nagsasabing kung kaninong mga nabanggit dyan, yung kay Attorney Nilo Divina Law Office. Opo. At may nagsasabi na although this has been natin na po first time to, may sa Smartmatic, kung saan man, pero yan po ay subject pa lamang ng ating investigasyon. Alright. Mga gaano katagal kaya po, sir, bago malaman natin ang resulta ng investigasyon na ito? Medyo malawak-lawak po yan. Actually, ngayon nga, up to now, iniwan ko lang sila doon, parang meron ding involvement ang PCGG. Hindi ko pa na naging chairman din si Chairman Bautista dyan sa PCGG. Correct. So, mayroon sa aming sinubmit na mga papeles, parang pwedeng ito rin ay maging subject ng NBI investigation. As a matter of fact,
I'm going to issue a department order addressed to the NBI again para ma-imbestigahan nila, and also meron din investigative power po ang PCGG, kaya bibigyan ko rin po ng department order ang PCGG sapagkat PCG is an attached agency, part of justice. Mukhang ang Matatandaan po natin na si Chairman Bautista, naging chairman din po ng PCGG. Yes, sir. Sir, panghuli na lamang, mukhang magkakaroon din po ng investigasyon ng Senado at Kongreso patungkol din, hindi po kaya magkakasalungat or ang inyong mga investigasyon, sir, at magkabuhol-buhol kung iba yung may investigasyon ng Senado at may investigasyon po ang NBI? Well, posible po yun, pero kung ang source naman ng ating mga information ay halos pareho din, so malayo siguro magkakasalungat yan. Kung magkakaroon man siguro ng konting diferensya, ay muntik lang, kaunti lang. Alright. So, kayo po ang magpa-file ng kaso. Kung may makikita kayong probable cause, saan po yung kakaso? Sa criminal court or sa ombudsman, sir? Alam po ninyo, yung siyempre mga impeachable officers, Commissioner Andy Bautista, kaya meron silang immunity from suit as long as they remain in office yan sa COMELEC. Pero after, halimbawa, katulad ng nangyari kay President Aquino, pagkatapos ng ilang term, then they could be subject to an ordinary criminal proceedings. Ngayon naman po, tungkol naman po dito sa impeachment, yung pong tuloy-tuloy po, ito kasi itong pinagbabawal lang naman sa konstitusyon ay yung immunity musuta, hindi sila maaaring itimanda while they're in office. Sir? Nako, nawala. Opo. Tawagan mo ulit si si Secretary Aguirre. Nawala po kayo, Sec Vic. Tatawagan po namin kaagad kayo, impeachable, tama nga naman ang COMELEC ay yan ay impeachable ika nga yung pwesto na yan, hindi basta matanggal yan mga abayan. So kailangan nga dumaan sa impeachment itong pero alam nyo ba yung reaksyon ng mga kababayan natin kahapon sa social media, pero away mag-asawa ito. Yung isa kasi hindi na bigyan ng ganito, ayaw bigyan naman ng ganon, may mga nagsasabi na una si ganon, naging salawahan si ganyan, yung mga ganong kwento, alam mo naman sa ating bayan talagang mga malilikot ang isipan ng mga kababayan natin. Mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhin kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsiguro sa muling pangangailangan. Ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli. Siguruhin nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyong pribilehyo ay hindi naaabala. Balikan natin si Secretary Vitaliano Aguirre. Sir, as you were saying, naputol po tayo. Pasensya na, sir. Opo, sinasabi ko po kanina na ang constitutional provision naman lamang ay yung immunity from suit. So yung filing ng cases against him ay bawal. Impeachment case lamang pwede. Pero even if during the pendency of this the filing, wala pang pinafile, pwede ang mga investigative agency katulad ng NBI to make an investigation. Sapagkat iba po naman ng investigation, hindi naman pinagbabawal ang investigation.
Ang pinagbabawa lamang po yun. Ayun. So, yan po, whatever will be makukuha natin sa investigation ito, pwede ang magamit sa impeachment proceedings kung kakailan, kung gagamitin nila. Alright. Secretary Vitaliano Vitaguirre. Sir, maraming salamat po. Magandang hapon. Mabuhay po kayo, Sec. Salamat. Thank you. Si Secretary Vitaliano Aguirre hinggil po sa pagpasok na ng pangingialam na ng NBI dito po sa kaso ni Mrs. Patricia at may mga resulta na po ang mga kababayan natin sa kanilang mga conclusion mo dyan, ha? Sila lang ang makapagsasabi. Ang sinasabi ni Chairman Bautista, kinita ko yan sa tamang pamamaraan sa aking propesyon. Pero sabi nga kanina ng ating telepono, si House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Congressman Egay Erice. Magandang hapon, Congressman Erice, sir. Ay, magandang hapon, Erwin. Magandang hapon sa mga nakikinig sa iyong programa. Mangimasok po ba rito ang iyong komite para imbestigahan? Kayo po bang hahawak nito, sir? Hindi po ako ang chairman ng committee. Miyembro lang po ako. Opo. Pero yung inyong committee bang hahawak po ng investigasyon na ito? Hindi po natin malaman. Ako po ay nag-file ng resolution. Siyempre, yan ay pag-uusapan ng Committee on Rules kung kanino nila i-refer yung nasabing resolution na aking sinumite. Kung ito ay sa suffrage o sa public accountability. Yan po yung mga maaring pagdalhan na committee niyan. So, iintayin po natin yung decision dyan ng Committee on Rules, of course, chaired by our majority leader, si Congressman Rudy Pariñas. Alam niyo, sir, siguro talaga dapat malaman na ng katotohanan para in fairness to everyone, kasi may mga alingas-ngas bukod doon sa binayaran siya ng Smartmatic, ng Divina Law. Meron din pong mga grupo na nagsasabi at na napapataas ang kilay, yung mga malilikot ang isipan, na binayaran daw ito ng partido ninyo para maitulak at may panalo itong si Leni Robredo. Kaya kailangan siguro talagang maimbestigahan ito once and for all para matuldukan po talaga at malaman natin saan ba nanggaling talaga ito. Tama. Alam mo, Erwin, yan yung primary purpose kung bakit na ako ay nagsumite mismo ng resolution. Para ito ay malinawang lahat. Alam mo, dati kasi member ako ng Joint Senate Congressional Committee on the Automated Elections. At yan, ilang taon yan na napakaraming mga aligasyon tungkol sa automated elections. Pero pagdating naman sa mga hearing namin, wala naman talagang mailabas na ebidensya. So, pero ang daming mga aligasyon, ang daming mga akusasyon. Pagdating dun sa actual na paglalabas ng ebidensya, wala namang mailabas. At yan, alam na alam yan ni Senator Coco Pimentel, ni Senate President Coco Pimentel, sapagkat ng last Congress, siya yung chairman ng committee na yan, ng Joint House and Senate committee na yan. So, mga 60-30-10 na may mga ganyang aligasyon, pero wala silang talagang maipakita ang ebidensya at naipapaliwanag naman yung lahat ng mga question nila. At nagkaroon pa nga kami dyan ng mga actual na demonstration ng mga makina. Wala naman kami nakitang problema. So, ngayon, tingnan natin. Unang tanong dyan, sinasabi na bayaran. So, kailangan ma-prove talaga na nabayaran. Pangalawa, sinasabi na umaring na daya. Paano na daya? Tama. Parang gano'n. Yung mga... kasi yan, yung nakita ko rin yung hirap naman na
magpapatuloy si Chairman Andres Bautista ng kanyang panunungkulan habang may cloud of doubt. Correct. Pati yung electoral process natin, magkakaroon ng Ang kawawa rin dyan, sir, in fairness, yung mga maakusahan, mga grupo, mga tao, you know what I mean. And alam ko kung sino nga ibig kong sabihin na iniisip ng ilan, nako, kaya pala may lalo man yun, may mga protesta po ngayon, di ba? Abay, lalo sa ika-pangalawang Pangulo, doon sa Vice President position. So, talagang kailangan malaman natin once and for all, meron ba? Tumanggap ka ba? Siya mismo magsalita. Lalo na, di ba, sa Vice Presidency, napakaliit na lamang. Correct. Kaya yun, kay President Duterte, pwede natin maibigay na, napakalaki naman ang lamang. So, okay lang yun. Pero sa Vice President, sa Senatorial, pati sa mga congressional at majority elections na may mga protesta, gagamitin pa yan Gagamitin pa yan ng mga kalaban na dinaya kami kahit na hindi naman talaga, diba? So, mabuti na natin usisahin yan. At kung wala namang talagang kasalanan si Chairman Bautista, ito yung forum niya para makapagbigay naman siya ng kanyang mga ebidensya kaysa naman sa pinagsapiestahan yung kanyang buong pamilya sa Himpapawid. Siyempre, dapat isipin din natin na may 4 anak yung mag-asawa na yan na 16 years old pababa. Correct. Maapektuhan niya, pati pag-aaral siguro ng mga batang yan. So, kailangan talaga mabigyan ng linaw. Alright. Congressman Edgar Erice, Member House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, a representative from Caloocan. Maraming salamat, sir. Magandang hapon. Magbuhay po kayo. Salamat, Erwin. Alright, dire-diretso po tayo. 1:30 in the afternoon. Oy, mga tol, mga best, bayan! Ihanda po ang inyong mga mga kalsiblak. Ihanda ang inyong mga bawang dyan, ha? At tiyak iinit ang ulo nyo, lalo na po yung mga supporter po ng Manong Digong Duterte. Ito na naman, ha? Ikinakabit na naman ang pamilya ng Pangulo doon sa lintik na smuggling ng shabu. Kung bakit, ay Diyos ko po, hindi ko maintindihan. Ang Pangulo ng pinaimbestigahan itong mga shabu na ito, suddenly, out of nowhere, itong hogag na testigo nila dyan, itong by the name of Mark Taguba, itinuturo ngayon ang Vice Mayor Paulo Duterte na sinasabi raw tumatanggap ng lagay mula sa mga magnanakaw na customs officials. Nako, sandali lang po sandali. Oras po natin, 1:31 in the afternoon. Diyan lamang ho kayo. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ang dali-dali na maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 for the Easy 2 Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 para sa sinasabi ko. Exciting ang prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw. Suspetsa ko rin, Dels. PSO games can be played by those who are 18 years old and above. Buyakaw, Lariza. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli. Siguruhin nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehiyo ay hindi naaabala. Erwin Tulfo Live. Alam niyo ho, itong investigasyon, itong Mark Taguba na sinasabing testigo ngayon ng Senado ng Kongreso, na isisiwalat niya ang lahat, mukhang may tama rin ho sa ulo Mukhang malamatubato rin ito, Las Cañas, itong buang na batang ito mantakin mo sasabihin niya kasi sabi raw sa kanya ng mga corrupt na customs na binibigyan niya ng pera, ito para sa amin, para kay Paulo Duterte. Para kay Paulo Duterte. Anak kang tinapakang tao ka. Alam mo naman, kahit sino pwedeng gamitin ang pangalan mo sa katarantaduhan. Ako po, pwede akong mag-ikot-ikot niya, sabihin ko, para kay Mark Taguba. Kay Mark Taguba kami, nasaan yung lagay namin. Diba? Kahit sino po pwede yan.
Unless kung mismo yung Paulo Duterte ang nagsabi sa'yo, bigyan mo ako, Mark Saguba, yung share ko at saka ng Davao Group, ha? Ang problema kasi, iho, nililihis mo. Nalalagay ka ngayon sa balag ng alanganin, ha? At baka ikaw ay sumunod kay Mayor Paruhinog, ha? O ikaw ay sumunod kay Mayor Espinosa, ha? Kaya ang ginagawa mo ngayon, katarantaduhan ka, luko-luko kang bata ka, tao ka, ha? Dinadamay mo ang pamilya ng Pangulo sa kagaguhan mo. Sagutin mo yung issue. Ang issue sa'yo, paano nakalabas itong lintik na isang container ng shabu, ha? How in the F, ha? Sagutin mo nga, sige. How in the world will you explain isang container yan, suddenly you are freaking saying, ha? I-green lane mo yan? Walang iniwan yan doon sa mga arrival sa airport na pupunta ka sa, wala kang nothing to declare sa green lane ka. Ito nga, ang green lane mga kabayan, ha? Ang green lane po dyan sa customs, ibig sabihin, para usually sa mga American goods po yan, galing ng Amerika, walang tinatago. At saka pwedeng to follow na yung mga dokumento at bayad, palabasin muna. Doon mo pinadaan at hindi ka ba nagtaka, bobo ka, ha? 500 container, pinag-green lane mo, hinayupak ka, Santissima. Anyway, nasa linya po ng telepono, si Senador JB Ercito. Magandang hapon po, Senator JB. Yes, Erwin, magandang hapon din sa'yo. Sir, I'm sure kayo po ay nanonood at kung hindi kayo membro ng komite ni Senator Gordon na nag-iimbestiga dito sa smuggling ng shabu, kayo siguro nagtataka rin, sir, how in the world, ha? At itong buwang na testigo po yata ninyo dyan, ha? Suddenly, kinasabit ang pangalan ng Vice Mayor ng Davao na wala namang kaalam-alam yung pobre, ha? At sinasabing, para kay Paulo Duterte ito. Kay Paulo Duterte sa Davao Group kami. Kahit sino naman, sir, pwede. Siguro kayo, nung mayor kayo, nagagamit ang pangalan sa katarantaduhan na hindi ninyo alam, sir. Well, hindi malayo yan. At madalas tama ka, madalas na nangyayari yan. Siyempre, kung hindi mo muna i-verify doon sa taong nagamit, dapat huwag ka maniwala. Dahil kaya sila doon, napakadaling mag-name drop at magbanggit ng pangalan eh. Correct. Kaya nakakalungkot din. Actually, pababa na rin ako maya-maya, no? Pero... Sir? Sir? Yeah, sorry. Nawawala kayo. Okay. Isa pa, sir, may mga, ang tingin ng ilan, I don't know if you share the same thought na baka ito'y pakawalan kasi parang pareho sila kung natatanda mo sa yung kay Las Cañas, ha? Sinasabit si Vice Mayor sa shipment ng droga. Itong si Kumag ngayon, Taguba, gano'n na naman, sinasabit na naman. At syempre, meron silang forum, ha? Itong Rappler, paulit-ulit na kinukonek ang Vice Mayor sa droga, yung shabu na yan, Sen. Palagay ko mahirap naman, imposible naman yan mangyari dahil ako man ay sa aking pagkakalap ko, ikaw po ay anak ng Pangulo dahil ako, na-experience ako yan. Mas dodoble ang ingat ka dahil alam mo na ikaw kumbaga para kang isang isda na nilagay sa isang fishbowl. Correct. Na sobrang ingat, sobrang pag-iingat ko noon at I'm sure na ganun din ang ginagawa ng mga anak ng Pangulo knowing that itong si Presidente Duterte, no nonsense yan, nagagalit yan kahit na member ng kanyang pamilya, talagang hindi niya ito tolerate yan. Kaya sa akin pagkakaalam, no, at pagkakakilala kay Vice Mayor Paulo Duterte, ay palagay ko, sa takot lang niya, sa tatay niya, hindi gagawa ng anumang kabalos to ganyan. Yun na lang, gano'n na lang siguro kasimple. Alam mo, sir, panghuli na lamang taka na kapag tataka kasi, ang iniimbestigahan dito, yung shabu na nakalabas, suddenly, na-drag na yung pangalan ng pobreng Vice Mayor. Ano namang kinalaman niya? Wala naman siyang connect dyan sa Bureau of Customs, hindi naman siya official dyan, ha? At siya po ay Vice Mayor sa Davao. Alam naman natin lahat, ayaw ng tatay ng mga favor na gano'n, ha? Suddenly, nadawit ang pangalan.
So, do you really think that there are hands that are moving or group na para iugnay itong shabu na ito smuggling sa pamilya ng Duterte, Sen? Well, sa tingin ko, Erwin, talagang dito sa, I have to be honest, dito may kalokohan at may negligence ang customs dito. Pero ang nangyari lang, sa dahilang merong nabanggit si Paulo Duterte, siyempre yung natural na yan, Erwin, yung mga haters ng Pangulo, yung mga dilawan at yung mga media ayaw sa kanya, natural na yan, nagagamitin nila yan at saka nilang imamagnify. At yan, talagay ko, yan nga po ang nangyayari ngayon na they are taking advantage na nabanggit minsan si Pulong o si Paulo Duterte, ngayon, iniuugnay niya siya dito sa pagkakalabas ng droga. Natingin ko, imposible gagawin ni Paulo yan na siya po ay magpapalabas o may kinalaman siya dyan. Dahil, sabi ko nga, Erwin, ganito kasimple yan. Sa sobrang takot niya kay Pangulong Digong, talagang hindi mag-iisip yan na gagawa ng ganyan. Alam mo, sir, bago natin, nasa linya na rin si Congressman Barbers, pero before I let you go, basahin ko lamang ito, Sen, itong text po ni Vice Mayor Paulo Duterte sa atin, kasi tinawagan ho ng staff namin, pero ito na lang ang tinext niya sa akin. Di na ako pa-interview, di ko alam para saan ang inquiry, tungkol ba sa shabu na nakalusot sa BOC, o ako gagawa ng chismis na naman. Ginawa pa akong pulutan ng mga yelo na media. Vice Mayor lang ang sinabi, naging ako na agad. Pag mawala immunity niyang taguban na yan, dalawa lang, public apology or file ako ng case. Isali ko na rin yung perfecto Tagalog na kumag na yun. Ano akala nila? Sabihin lang nila anong gusto nila kahit walang ebidensya, nakakalusot sila. Yan po ang official statement po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Nagtaka nga ako Sen Vice Mayor lang sinabi ng Davao. Malaki po ang Davao. Hindi naman sinabing Vice Mayor ng Davao City. Napakadami pong Vice Mayor sa Davao, sir. Nga po. Pero yun nga lang, sa tingin ko, nag-take advantage talaga. Yung mga bashers o yung mga critics at mga haters ng Pangulo na, alam mo naman dito, Erwin, talagang makakita lang na maliit na butas, talaga palalakihin po nila yan. No? Kumbaga sa isang papel, kahit na isang tinta yan, isang tuldok lang, talagang they will take advantage of this. Na talagang anything under the sun, na talagang pwedeng paligira kay Pangulo o kanya pamilya, ganun na po gagawin. At palagay ko, ganito rin po nangyayari sa pagdawin sa pangalan po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Pero dapat wala pong yan, no? Ihiwalay po natin itong negligence at kung may kalokohan man sa pagkaka-positive ng droga rito, ang may kasalanan, malaki kasalanan dito yung mga customs official. At tingin ko naman, talaga ako kasi, ako based on experience, Erwin, no, na talagang noong panahon na ang aking ama ay nasa Malacanang, doble o triple pa ang ingat ko. Correct. Dahil pag may ako'y masangkot o may kinalaman ako sa anumang kalokot, patay ako sa tatay ko. I'm sure ganyan din ang nasa isip ni Vice Mayor Paulo Duterte, napakaingat po yan. In fact, ang huli kong dalaw sa kanya, ayaw na nga niya maglalabas ng mga bar. Dati, madalas kami, mabahay na lang daw siya dahil baka gawan pa siya ng istorya, pag-initan pa siya. Ganun po siya kainat. Alright. Senator JBR ito. Sir, maraming salamat po. Magandang hapon. Mabuhay po kayo, Sen. Salamat din po. Samantala, nasa linya rin ang aming telepono si Congressman Ace Barbers, ang Chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Kong, pasensya na po. Magandang hapon. Magandang hapon, Erwin. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Sabi po ni Senator JB, will you agree, ihiwalay natin yung investigasyon, yung kapabayaan, negligence, at saka kung sino yung mga mga kagaya ng may kinalaman ba ang pamilya ng Pangulo. Kasi may mga sinabi po ng testigo na si Taguba, suddenly, na yung binibigyan niya ng pera, name drop daw ang pangalan ng Vice Mayor. As a matter of fact, he only said Vice Mayor ng Davao. Suddenly, sabi ng Rappler, Duterte agad, Paulo Duterte ang sinabi po ng Rappler. So, itong sa investigasyon po ng Kongreso, how is it going to be? Well, doon sa amin, nung napag-usapan nga yan, nung sabi nga Vice Mayor, ay hindi namin binigyan ng pansin yan na Erwin kasi nga tinanong namin yung mga detalye tungkol dyan, halos lahat inamin naman ni Mr. Taguba
na chismis lang daw yun. At hearsay yun. Kaya nga bilang chairman ng committee, sinabi ko na hindi tayo nag-entertain sa committee ito ng mga chismis lamang. Kung meron kang gustong sabihin, meron kang gustong ituro, kailangan yung meron kang direct experience dun sa sinasabi mong tumatanggap sa'yo o hindi kaya yung binibigyan mo. So kapag ito'y hearsay, ayaw namin bigyan ng pansin yan, Erwin. At nagsalita naman agad itong si Mr. Taguba at sinabi niya na totoo sir, wala naman ho akong experience dyan, tungkol dyan. Chismis lamang po yan. So inamin din niya doon sa aming komite. Sir, panghuli na lamang, Mr. Chairman, lumalabas kasi sir na may mga kapabayaan. Ito pong nakikita ng mga kababayan natin, the sentiment na kaya nakalusot yan, maging mga mababatas po natin, kayo po niyan, your wisdom, na may kapabayaan. Pero ang tanong po ng taong bayan, hanggang saan po ang responsibility ito? Kung may mapaparusahan man, hanggang how high will it go, sir, dyan sa BOC? Well, hanggang sa pinakadulo ito, Erwin, yung sinasabi nga natin principle of command responsibility, hindi naman pwedeng sabihin ng ulo na hindi alam ng ulo kung ano ginagawa ng mga kamay. So, under that principle, hanggang sa taas po ito, hanggang kay Commissioner Paeldon. At naniniwala kami na maaaring hindi niya alam yung laman ng kontrabandong shipment na yun. Pero yung sistemang kanilang pinatupad, yung proseso sa kanilang pagpapatakbo ng ahensya ay may malaking kamalian at may malaking kapalpakan. Kaya dapat managot sila lahat. Alright, maraming salamat po. Congressman Ace Barbers, Chairman Committee on Dangerous Drugs. Magandang hapon po. Si Congressman Ace Barbers po yan, bayan. At pareho po, dalawa po yung investigasyon. May Kongreso, may Senado. Kasi nga po, napakalaking, Diyos ko po, 6 na bilyon, isang container na shabu. Tapos itong mga kumag na ito, walang alam, hindi alam. Pati yung hinayupak na Chinese businessman na Chen ba yung, sino ba yung buwisit na Robert Tan ba yun? Ginamit lang daw yung kanyang bodega. Uror! Anong ginamit lang ang bodega? Diyos ko po, wag mo na, nakatanggap daw siya ng tawag sa Chinese drug enforcement na may parating. Hoy! Hindi ka na tatawagan, huhulihin ka na lang, buwang. Napakasinungaling mo rin. Anyway, oras po natin, 1:46 sa... Ay, ready na. Teka muna. Sandali lang mga kababayan. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin itong problema ng isang kababayan natin na nasa Saudi. Napakasakit na ng kanyang naramdaman, napakalungkot pa. 1:46, dyan lamang ho kayo. ASEAN, now on air. Alam ba ninyo na ang ASEAN ay nasa ika-6 na pwesto na may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo? Ito ay dahil sa average annual real growth rate na 5.2% sa pagitan ng mga taong 2007 hanggang 2015. Noong taong 2015, nasa ika-3 pwesto naman ito sa may pinakamalaking ekonomiya sa Asia. Ang kabuuang kalakalan ng ASEAN region ay tumaas din ng $700 billion sa gitna ng mga taong 2007 hanggang 2015. Iyan ang ASEAN On Air. Munting kaalaman ukol sa Association of Southeast Asian Nations. Partnering for change, engaging the world. Erwin Tulfo. Live. Alright, oras po natin, 1:47. Oy, happy birthday po muna doon sa aming kasama rito at partner ko po, doon kahapon sa ASEAN coverage ng Radyo Pilipinas 1, walang iba kundi wala na listahan mo. Si Sarina. Happy birthday, Sarina. Sarina. Okay. Lusuegro. Pasensya na kasi bago lang ho Oo, bago lang ho ako rin sa ako. Memorize ko muna itong mga kasama. Pati si engineer niya, hindi ko pa alam ang pangalan But anyway, happy birthday, Sarina. You have many more birthdays to come. At saka sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw.
yung mga magdiriwang bukas at sa mga darating na araw. Happy birthday po sa inyo. At saka yung mga, oy, advance happy birthday, Secretary Martin Andanar, ha? Birthday mo pala. Ayun. Anyway, dire-diretso na tayo. Nasa linya ng ating telepono, si Attorney Demeter Huerta, OIC Admin Service ng Public Attorney's Office. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Erwin Tulfo. Apo. Sir, kailangan lang namin ng tulong mo, payong legal. Meron po tayong kababayan na sumulat po sa akin ng email all the way from Jeddah, Saudi Arabia pa. Ito po yung kanyang liham, Attorney. Ano po, pakinggan ho natin, sir. Sige po. Pretend to be what? Ay, nako. Sandali lang, sir. Nako, saan ba napunta yun? Alright. Dear Sir Erwin, ako po ay isang family driver dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Hindi ko na po alam ang aking gagawin. Nahuli po kasi ng anak ko ang misis ko na may kasiping na lalaki sa kwarto po namin. 3 po ang anak namin. Isang 10 years old, 7 at 5 years old. Ang ginawa po ng misis ko ay pinagalitan at iniwan ng aming mga anak. Ang nanay ko na po ang nag-aalaga ngayon sa 3 kong anak na babae. Ang tanong ko po, pwede ko po ba idemanda ang misis ko kahit hindi kami kasal? At may karapatan pa ba siya kung sakaling kunin niya ang mga anak namin na iniwan niya? Pagpayuhan niyo po ako, sir. Hindi ko po alam kung uuwi ako o tatapusin ko ang kontrata ko hanggang next year. Hindi po ako makakonsentrate sa aking trabaho. Nang ibang bansa po ako para sa kinabukasan ng aking mga anak. Pero heto po ang nangyari. Please, tulungan niyo po ako. Gumagalang Rodolfo. Attorney, ang tanong niya, 2 things. Pwede ba niyang idemanda yung kanyang, parang lumalabas na kalipin niya lang ito dahil sila kasal. Pangalawa, may karapatan bang kunin ng anak niya dahil yung isa 10, yung isa 7 at isa 5. Attorney. Una ho doon sa kung meron ba siyang may isasampang kaso laban doon sa kanyang kalipin. Although sinasabi niyang misis, kasi pag sinabing misis, asawa niya ito, ibig sabihin kasal sila, pero hindi naman pala sila kasal. So, may tuturing na common law wife niya, itong babae. At dahil hindi sila kasal, kung alis yan, sasama sa ibang lalaki, wala siyang magagawa doon. Hindi niya pwedeng kasuhan yan ng kung saan na sila. Pwede niya, hindi nga pwedeng kasuhan ng concubinage, etc. etc. Sana po ang pwede niyang isang pangkaso laban doon sa babae kung kasal sila. Nagkataon naman na hindi sila kasal at buti nga siguro na gano'n na nangyari na hindi sila kasal. At least hindi siya mahihirapan na ipawalang bisa pa o patiklarang walang bisa yung kasal nila. So sa bagay na yan, hindi niya masasampahan ng kasong kriminal yung babae. At doon naman sa ikalawang katanungan niya, parapatan sa mga anak. Pag pinag-uusapan po natin yung anak outside wedlock, so yung mga bata, ay tinuturi pong yan illegitimate. At sinasabi po ng batas na pag ang isang bata ay illegitimate, ang nag-exercise po ng parental authority ay yung nanay lamang o yung mother lamang. So, sa usapin ng custody, may malamang na makuha ng nanay ang mga illegitimate children. 3 kasi yan. Pero, what about pag nag-file siya ng abandonment? Kasi in-abandon Papot na tayo dyan, sir. Pero, pwede naman niyang ipadeklara na unfit na itong babae na mag-exercise pa ng parental authority. Pagpalagay na natin na illegitimate itong mga bata at dapat dyan ay nasa nanay ang custody. Pero dahil nga doon sa ginawang pagpapabaya, tapos inabandon na pa niya, ground yan para masabi natin na unfit siya para mag-exercise ng parental authority. So, ang kailangan lang gawin itong ating letter sender, magsampa ng petition sa korte para yung custody ng mga bata na yan ay mapunta sa kanya at patunayan niya na itong babae, yung nanay ng mga bata, ay unfit
para mag-exercise nga ng tinatawag nating parental authority. Nakasama dyan sa parental authority na yun ay yung karapatan sa kustodiya ng mga bata. Attorney Demeter Huerta, maraming salamat po. Magandang hapon, mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Well, Rodolfo, ito naman masasabi ko, hindi lang ikaw, hindi ikaw nag-iisa. Mapakarami nating mga kababayan, OFW especially, na pag-uwi nila dito, yung kanilang misis o kanilang mister, ay may kasama ng iba, may kalukadidang, kulasisi, kung ano man ang tawag mo dyan, it happens. Siguro dahil sa distance, I'm not trying to justify na tama yung ginawa ng misis mo o ng ika-kalibin mo, mali. Pero hayaan mo yung mga anak mo maghuhusga dahil siyempre, lalo na yung anak mo 10 years old, talagang kasusuklaman siya noon. But then again, like I said, you have to move on. Everybody has to move on. Marami pa dyan. Bueno, ako po si Erwin Tulfo. Kita-kits po tayo bukas. Ako po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan!